Kabanata 1781. Ipinaalam na ni Thea sa mga kalahan ang kanilang pagbabalik ng maaga. Kaya, sa lalong madaling cruise ship, nakadaong, lumitaw si David sa isang pickup truck. Agad namang isinakay ni James sa truck ang mga bagay na dala nila pabalik mula sa isla. Pagkatapos, lumapit si James kay Thomas sa pantalan. "Lolo, kailan mo ako isasama kay tatay at sa iba pa nating pamilya? At saka, iniisip ko kung sino ba talaga ang nanay ko." Hindi pa nakikita ni James ang kanyang ina. Sa pagkakatanda niya, wala pang sinabi ang kanyang pamilya tungkol sa kanyang ina. Nag-asawa rin ang kanyang ama. At nagkaroon siya ng madrasta si Rowena. Gayunpaman, ang kanyang desisyon ay nagdala ng kapahamakan sa kanyang pamilya. Ngumiti si Thomas at sinabing, "Manatili sa Kensington ng ilang araw. Isasama ko ang tatay mo para puntahan kita. Malapit na." Pagkatapos magsalita ni Thomas ay umalis na siya. Tungkol naman sa ina ni James, wala siyang binanggit tungkol dito. Inaabangan ito ni James. Sa lalong madaling panahon, muli niyang makakasama ang kanyang pamilya. Walang ideya ang mga kalahan kung ano ang gagawin nina James at Thea sa ibang bansa. Sa pagbabalik ng mag-asawa, napansin nila ang karne at dugo na kanilang iniuwi. Kinagabihan, personal silang pinagluto ni James ng hapunan. Gumawa siya ng piniritong karne ng dragon at nilagang dragon na sopas. Karaniwan, ang kanilang buong pagkain ay binubuo ng karne ng dragon. Nag-aalala si James na ang enerhiya ng karne ng dragon ay masyadong malakas para ubusin ng mga kalahan. Sa takot na mamatay sila dito, tiyak na tinikman niya ito para makasigurado. Kahit na ito ay binubuo ng ilang enerhiya, hindi ito makapangyarihan, at kayang tiisin ito ng mga ordinaryong tao. Ang bawat miyembro ng pamilya ng mga kalahan, parehong matanda at bata, ay nagtipon sa villa ng kalahans. Sa kusina, hinayla ni Thea si James at Bamulong. "Honey, this is dragon meat. Hindi ba sayang ang ibigay ko sa mga kapamilya ko?" Nakangiting sagot ni James. "How is this a waste? Wala nang mas mahalaga pa sa pamilya sa mundong ito. Higit pa rito, gusto ng mga miyembro ng iyong pamilya na maging mga martial artist kahit na ang karne ng dragon ay hindi kasing ganda ng dugo o asensya nito. Ang pisikal na fitness ng mga miyembro ng iyong pamilya ay bubuti ng malaki. With some guidance, malapit na silang maging martial artist." Dissatisfaction na sabi ni Thea. "Feeling ko sayang naman. Ako ay isang immortal, at ikaw ay malapit ng maging isa. Kailangan nating isipin ang mga magiging anak natin." Humalaklak si James at sinabing, "Maraming dugo ng dragon. Sapat na iyon kahit na mayroon kaming 10 anak." Saway ni Thea, "Tinanggap mo ba ako para sa breeding animal? Sige, tama na ang usapan. Mag-dinner tayo." Lumabas si James mula sa kusina na may hawak na dragon soup at nakangiting sinabi, "Hukay ka. Anong klaseng karne ito, James? Napakabango." Nabighani si David sa halimuyak ng karne dahil hindi pa niya nararanasan. Nakangiting sabi ni James, "Pambihirang pagkain. Ayaw mo bang maging martial artist? Pagkatapos mong kainin ang karneng ito at inumin ang sopas na ito ngayong gabi. Hindi ako manganggako ng marami. Ngunit hindi magiging problema ang pagbuo ng true energy sa iyong katawan. Mapapabuti din ng karne ang pangangatawan ng iyong katawan at maantala ang pagtanda ng cell. Hindi magiging problema para sa inyo ang buhay ng 100 taon." "Ah, seryoso ka?" Bulalas ni Gladys. Napatayo siya sa gulat at napatingin sa karne sa mesa. Then, nagtanong siya, "Anong uri ng karne ito?" "Ito ay isang lihim." Asterisk. Si James ay nagbigay ng isang misteryosong ngiti. Kinuha ang isang piraso ng karne kasama ang mga kagamitan, at inilagay ito sa kanyang bibig. Pagkatapos,
Nguyain niya ang karne. Ma'am, napakasarap. Nang makita ang mukha ng kasiyahan ni James. Hindi na nakita ang mga kalahan at sunod-sunod na silang naghukay. Ah, sobrang sarap. Ito ay masarap. Hindi pa ako nakakakain ng ganoon kasarap na karne dati. Ah, anong nangyayari? Bakit ang init ng katawan ko? Parang apoy na naglalagablab sa loob ko. Pero at the same time, sobrang komportable. Nagkwentuhan at nagtawanan ang mga kalahan. Kabanata 1782. Ang lahat ng mga kalahan ay kumain ng masarap na karne ng dragon. Matapos itong ubusin, pakiramdam nila ay may nagliliyab na apoy sa loob ng kanilang mga katawan. Gayunpaman, hindi sila sinunog ng apoy, ito ay nagpaparamdam lamang sa kanila na parang may mainit na agos na umaagos sa kanilang katawan. Ito ay napaka-komportable. Pinaramdam nito sa kanila na para silang umaakyat sa langit. Maya-maya, natapos na ang hapunan. Bumalik sina James at Thea sa kanilang kwarto sa ikatlong palapag. Naligo si Thea at lumabas ng banyo na nakatapis ng manipis na tuwalya sa katawan. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat mula sa kuko ng dragon, mabuti na lamang at namuo na ang mga sugat. Pinunasan niya ng isa pang tuwalya ang buhok niya habang naglalakad. Nang makitang tulala si James na nakaupo sa kama, hindi niya naiwasang magtanong, "Anong problema, honey? Ano ang iniisip mo?" Nabawi ni James ang kanyang katinuan. "Wala lang. Nagtataka lang ako kung bakit bibigyan ka ng Killing Blood at Phoenix Blood ng Prince of Orchid Mountain at ng Omniscient Deity. Isa pa, parang hindi ko maintindihan kung bakit hindi kinuha ni Langston ang mga samsam ng dragon para sa kanyang sarili. Naniniwala ako na ang puso ng tao ay sakam, at tila hindi karaniwan para sa kanya na nagpapakita ng mga samsam sa iba." Huminto si James at nagpatuloy. "Sigurado akong may lakas ang prinsipe ng Orchid Mountain na supilan ang lahat ng sinaunang martial artist na naruroon sa isla. Gayunpaman, hindi niya piniling gawin ito. Ito talaga, hindi ka paniwala sa akin." Siya ay nag-iisip tungkol sa mga pagdududa. Bakit nila ibibigay kay Thea ang dugong Gilan at Phoenix? Bakit kinuha ng prinsipe ng Orchid Mountain ang Dragon Essence para sa kanyang sarili? Bakit hindi niya gusto ang buong Dragon Essence? Nang marinig ang mga tanong ni James, naging seryoso ang ekspresyon ni Thea. Umupo siya at sinabing, "Oo, hindi ko rin maisip ang mga tanong na ito. Kalimutan mo na, hindi natin dapat i-stress ito. Gabi na, maligo ka na at matulog." Itinulak ni Thea si James sa direksyon ng banyo. Naglakad si James papunta sa banyo. Pagkatapos, ibinabad niya ang sarili niya sa bathtub. Siya ay patuloy na nagmumuni-muni sa mga hindi nalutas na mga katanungan. Ano ang mga layunin ng Omniscient Deity at Prince of Orchid Mountain? Bakit nila tinulungan si Thea? Hindi niya moari, kaya itinulak niya ang mga iniisip at tinapos ang paghuhugas. Dahil mahigit 1 taon na niyang hindi ginagalaw si Thea, medyo natuwa siya. Paglabas niya ng banyo ay nakahiga na si Thea sa kama. Tinakpan niya ng kumot ang kanyang maselang katawan at tanging ulo lang ang nakalabas. "Halika dito." Iniunat niya ang kanyang mga payat na kamay at idinikit ang daliri kay James. Si James ay isang tao at hindi makayanan ang gayong mga tukso. Agad itong sumugod sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si James. Samantala, mahimbing pa rin ang tulog ni Thea sa kama. Nakakabaliw ang gabi nila. Bumangon siya at nagbihis. Nang bumangon siya sa kama, mahigit 6:00 pa lang ng umaga. Hindi pa sumisikat ang araw. Lumabas siya sa bakuran ng vilya at lumanghap ng sariwang hangin. Iniunat ang kanyang katawan. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa bakuran at lumanghap ng sariwang hangin. Inalis ang laman ng kanyang isipan ng mga iniisip. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-isip kung paano makapasok sa ika-9 na ranggo.
Ilang beses na niyang sinubukan. Gayunpaman, nabigo siya sa bawat pagtatangka. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ng omniscient deity. Sinabi niya na ang ika-9 na ranggo ay hindi maaaring makamit sa pamamagitan ng pagsasanay ngunit kailangan ng isa upang magkaroon ng pagsasakatuparan sa sarili. Noong una, naisip niya na ang omniscient deity ay nagbubuga ng katarantaduhan. Ngayon, kumbinsido siya sa kanyang mga salita. Lalo na pagkatapos niyang matuklasan na ang omniscient deity ay isang makapangyarihang martial artist ng ika-9 na ranggo. Intindihin. Paano ko ito maiintindihan? Sinabi niya na kulang ako sa karanasan sa buhay at kailangan ko ng higit pang pangunawa sa buhay. Kaya hindi naman ako makatuntong sa ika-9 na ranggo. Bulong ni James. Personal niyang iniisip na marami na siyang karanasan sa buhay. Pagkatapos ng 10 taon sa hukbo, nakita niya ang lahat. Kung iyon ay hindi sapat, ano ang kailangan niyang pagdaanan upang ituring na isang taong namuhay ng mayamang buhay? Before he knew it, madaling araw na pala, dahan-daang sumikat ang araw mula sa abot tanaw. At lumitaw ang sinag ng umaga. Ang madilim na kalangitan ay unti-unting nasisinagan ng araw. Itinaas ni James ang ulo at pinagmasdan ang umaga na kumikinang sa malayo. Sa sandaling iyon, bigla siyang natauhan. Isang kahalilis sa pagitan ng itim at puti. Isang pagsasanib ng yin at yang. Pinagsasama ang langit at lupa. Sa isa, ito ang pamamaraan ng paglilinaw ng sining ng langit at lupa. Hindi maintindihan ni James kung ano ang ibig sabihin nito. Sa sandaling iyon, bigla siyang nagkaroon ng revelasyon sa kahulugan nito. Ang hininga ng tanghali. Unti-unti itong naintindihan ni James. Ang ibig sabihin ng tanghali ay ang pagsikat ng araw. Ang ibig sabihin ng hininga ay ang hangin sa umaga. Kabanata 1783. Ang hangin sa umaga ay ang pinakasariwa at pinakadalisay. Huminga at lumaki sa kapasidad. Nagsimulang magnilay-nilay si James sa sining ng langit at lupa. Paulit-ulit niyang binibigkas ang pamamaraan ng paglilinang sa kanyang isipan. Matapos masaksihan ang paghalili ng gabi at araw ngayon, marami siyang napagtanto. Sa biglaang pagkaunawa, lubusan niyang naunawaan ang sining ng langit at lupa. Isang tingnan, at ganyan kung paano nangyari ang iyan. Lumiwanag ang mukha ni James. Ang sining ng langit at lupa ay hindi ordinaryong paraan ng paglilinaw. Nahigitan nito ang dating pagkaunawa niya sa martial arts. Ang tinatawag na heaven and earth art ay isang paraan ng paghinga. Mahalaga para sa isa na makalanghap ng sariwang hangin sa umaga. Ang hangin ay masasabing spiritual energy. Ito ay ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang sariwang hangin ay pinakasagana sa umaga. Nagsimulang huminga si James ayon sa paraan ng paghinga ng heaven and earth art. Swoosh! Sa pagpasok ng sariwang hangin sa kanyang katawan, tumagos din ang enerhiya ng langit at lupa sa kanyang katawan. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na ginhawa ang kanyang katawan. At nabasag ang kanyang mga buto. Ito ay isang mahusay na paraan ng paghinga. Ang sining ng langit at lupa ay Katanji Tangi. Nagulat si James. Sa isang maikling panahon, naramdaman niya ang mga halatang pagbabago sa kanyang katawan. Dagdag, honey, isang boses ang tumawag sa kanya. Huminto si James. Lumapit si Thea. Hindi pa tuluyang naghihilom ang mga sugat sa katawan kaya minabuti niyang hindi magsuot ng damit at sa halip ay pumili ng damit na may mahabang manggas. Bagamat naka-casual na damit, maganda pa rin siya. Anong ginagawa mo? Lumapit si Thea at nagtanong. Tumayo si James at excited na sabi, Thea, may natutunan akong mahimalang pamamaraan ng pagtatanim sa isla. Naintindihan ko lang. And it's amazing. Ituturo ko sa'yo. Hindi ngayon. Maaari itong maghintay hanggang sa susunod na pagkakataon. Kasal ngayon ni Henry. At tumawag siya para itanong kung pupunta tayo. Ano? Natigilan si James.
Bigla niyang naalala ang sinabi ni Henry sa kanya tungkol sa kasal. Paano ko makakalimutan iyon? Sige, dumiretso na ako sa kwarto para magpalat agad. Sabay tayong dumalo dito. Pagkasabi nun ay bumalik si James sa kwarto at nagpalit ng damit. Pagkatapos, nagmaneho siya sa House of Royals. Samantala, nakaupo si Sky sa isang lotus position sa isang villa sa Kensington. Nabigo siyang patayin ang mga martial artist sa isla at pinag-isipan niya ito. Ngayon, wala siyang lakas ng loob na makita ang kanyang guro. Bukod dito, siya ay nasugatan. Ang kanyang katawan ay tinusok ng isang mahabang espada. At siya ay nagtamo ng atake sa palad. Gayunpaman, siya ay isang makapangyarihang martial artist. At ang kanyang mga organo ay maaaring masakop sa daan kapag siya ay tinusok. Kaya, nagdulot ito ng menor de edad na pisikal na trauma. Gayunpaman, ang pag-atake ng palad ay nagdulot sa kanya ng panloob na pinsala. Pagsakay niya sa cruise ship, binalak niyang umalis sakay ng maliit na bangka at pasabugan ang cruise ship. Gayunpaman, hamarang si Thomas. Damn it, Thomas. Nagmura si Sky. Thud, thud, thud. Tumunog ang mga yabag. Tumangala si Sky at nakita ang omniscient deity na papalapit sa kanya. Sa isla, alam niya ang tungkol sa immortalidad ng omniscient deity. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam na ang omniscient deity ang kanyang guro. Biglang tumayo si Sky at tinitigan siya ng masama. Anong ginagawa mo dito? Habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay. Mahinahong sumagot ang omniscient deity. Ano? Hindi mo ba ako kinikilala bilang iyong guro? Ano? Nagulat si Sky. Ang kanyang guro ay palaging nakasuot ng maskara sa nakaraan. Kaya't hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng kanyang guro. Kaya naman, nabigla siya sa biglaang pagbubunyag. Lord Omniscient, sinasabi mo bang ikaw ang aking guro? Ma'am, tumango ang omniscient deity. Mabilis na nag-react si Sky at lumuhad ang isang tuhod. Sir, hindi niya pinagdudahan ang pag-angkin ng omniscient deity bilang kanyang guro. Alam ni Sky na malakas ang kanyang guro. At ang omniscient deity ay talagang isang makapangyarihang 9th-ranked Grandmaster. Kabanata 1784. Sige, tumango ang omniscient deity at malumanay na sinabi. Bumangon ka. Tumayo si Sky. Tumabi siya na kinakabahan. Naalala ni Sky ang pagpukaw ng away ni James sa Jade Sect. At pinagpawisan siya ng malamig. Siya, hinding-hindi siya mangangahas na kumilos ng mayabang sa Mount Jade kung alam niyang ang omniscient deity ang kanyang guro. Nanatiling tahimik ang omniscient deity. Naguguluhan si Sky. Sir, hayaan mo akong magpaliwanag. Sa isla, lumitaw ang prinsipe ng Orchid Mountain. At si L. Ikanaway ng omniscient deity ang kanyang kamay at sinabing, alam ko, kung gayon, bakit mo ako pinuntahan? Tumingin si Sky sa omniscient deity. Akala niya ay nandito ang kanyang guro para magalit siya. Ngunit mukhang hindi iyon ang nangyari. Hindi niya mabasa ang mga intensyon ng omniscient deity. Nakaakyat ka na sa Skyward Stairway's 9th stair at isang hakbang na lang ang layo para maging 9th-ranked Grandmaster. Naparito ako para bigyan ka ng ilang payo at gabay para makapasok sa ika-9. Rango, nang marinig ito, tuwang-tuwa si Sky. Muli siyang lumuhad sa lupa at sinabing, pakiusap, gabayan mo ako, sir, tayo, huwag kang lumuhad ng biglaan. Sige. Tumabi si Sky at tumingin sa omniscient deity ng may pag-asa. Sabi ng omniscient deity, ang ika-9 na rango ay nangyayari ng isa na magkaroon ng karanasan sa buhay bago ito maunawaan. Matagal ka nang nabubuhay pero sobrang gaaman. Hindi ka makakalusot sa rango kung hindi mo ito bibitawan. Aakyat ka sa ika-9 na rango sa sandaling bitawan mo ang iyong kasakiman. Upang maalis ang kasakiman sa iyong puso, dapat kang tumira sa loob ng mga karaniwang tao.
Hanapin ang iyong sarili ng isang asawa at magkaroon ng isang anak na babae o anak na lalaki. Mamuhay ng isang magandang buhay. At marahil sa oras na lumaki ang iyong anak, malalaman mo kung ano ang kailangan nito. Pagkatapos magsalita ng omniscient deity, tumalikod siya at umalis. Kahit wala siya sa paningin. Umalangaw-ngaw ang boses niya. Tandaan mo ang payo ko. Kung gusto mong makapasok sa ika-9 na ranggo, maaari kang magkaroon ng mga pagnanasa. Ngunit kailangan mong alisin ang iyong kasakiman. Sa sinabi nito, umalis ang omniscient deity sa villa. Pagkaalis ng omniscient deity, umupo si Sky at pinag-isipan ang mga sinabi ng kanyang guro. Imposible ba talagang makapasok ako sa ika-9 na ranggo? Talaga bang puno ako ng kasakiman? Hindi kumbinsido si Sky. Sigurado siyang makakapasok siya sa ika-9 na ranggo kung malakas siya. Hindi na siya nagtagal at iniwan ang Kensington dala ang dugo at diwa ng dragon upang maghanap ng lugar na mapagninilay-nilay sa liblib. Gusto niyang puspyusan ang dragon essence at masira ang ika-9 na ranggo. Hindi naniwala si Sky sa mga salita ng omniscient deity. Kaya umalis na siya sa villa. Samantala, naging masigla ang mga bagay sa House of Royal sa Kensington. Bago mag-umaga, marami ng magarang sasakyan ang lumitaw sa labas ng House of Royals. Maraming kilalang tao sa loob ng Kensington ang naghihintay sa labas. Pati mga bigwigs mula sa kapital ay nagpakita na. Ngayon ay ang emperador, ang kasal ni Henry, at saka, solid background ang fiancé niya at anak ng commander. Nang dumating sina James at Thea, ilang big shots na ang naruroon sa House of Royals. Nakasuot ng suit na may flower pin si Henry. Magiliw niyang binati ang mga bisita. Henry, lumapit si James at binati siya mula sa malayo. James. Nakita ko si James na papalapit. Tuwang-tuwa na lumapit si Henry at niyakap siya. Tapos, tumawa siya ng malakas. Sabi ko na nga ba? Alam kong ligtas at maayos ka. Sige, tama na. Ngayon ang iyong kasal. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Tinulak ni James si Henry. Thea, bati din ni Henry kay Thea. Ngumiti si Thea at sinabing, "Congratulations, Henry. I'm glad na umabot sa ganitong relasyon niyo. Wala akong masyadong maibibigay, pero ito ang regalo ko sa iyo." Inilabas ni Thea ang Dragon Essence at iniabot kay Henry. Kabanata 1785. Gulat na sabi ni James. "Anong ginagawa mo, Thea?" Nakangiting sagot ni Thea. "Walang kwenta sa akin. Nasa akin na ang dugo ng 4 holy beasts. At saka, napakaraming dugo ng dragon ang nakolekta namin. Ito ay sapat na mabuti para sa akin upang ubusin ang ilang dugo ng dragon. Ang Dragon Essence ay magiging sayang sa akin." Hinawakan ni Henry ang Dragon Essence sa kanyang mga kamay at naramdaman ang init nito. Hindi niya maiwasang magtanong, "Thea, ano ito?" Bago pa makasagot si Thea, sumingit na si James. Ito ay isang pambihirang kayamanan na itinaya ng mga martial artists sa buong mundo ang kanilang buhay upang makuha. Hindi nagtagal. Ang mga makapangyarihang martial artists sa buong mundo ay nagsumikap na patayin ang dragon at makuha ang Dragon Essence. Ito ba ang Dragon Essence? Itinaas ni Henry ang Cyan Dragon Essence sa kanyang kamay dahil sa gulat. Sumagot si James, "Ma'am, hindi. Ito ay masyadong mahalaga para tanggapin ko." Agad naman itong ibinalik ni Henry kay Thea. "Hindi ko matatanggap ito, Thea." Sabi ni Thea, "Kunin mo na lang. Walang kwenta talaga sa akin." "James, anong gagawin ko?" Napatingin si Henry kay James. Nakangiting sabi ni James, "It's a gift. Dapat tanggapin mo. Ngunit, dapat mong ubusin ito sa lalong madaling panahon." Kapag nalaman ng ibang martial artists, siguradong hahabulin kanila. Sa pahintulot ni James, tinanggap ito ni Henry. "Salamat, Thea.
Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Thea. Matapos tanggapin ni Henry ang Dragon Essence, inimbitahan niya sina James at Thea sa itaas. Sa silid sa itaas, naisuot na ni Whitney ang kanyang damit pangkasal at nagme-makeup ng isang makeup artist. Nang makita ang damit na pangkasal ni Whitney, hinigpitan ni Thea ang hawak sa kamay ni James. Sinulyapan niya ito at naiinggit na sinabi, maging si Henry ay ikakasal. At si Whitney ay nakasuot ng damit pangkasal. Magkakaroon ba ako ng pagkakataon na magsuot ng damit pangkasal sa buhay ko? Naintindihan naman agad ni James ang sinabi ni Thea. Huwag kang mag-alala. Magdaraos ako ng isang engranding kasal para sa iyo sa lalong madaling panahon. Napangiti si Thea. Sa katunayan, wala na siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Kuntento na siya basta makakasama niya si James. Si James ang wedding officiant para sa kasal ni Henry. Isinagawa ng mag-asawa ang kanilang kasal sa ilalim ng patuto ng maraming tao. Pagkatapos ng kasal, nagpaalam si James kay Henry at umalis kasama si Thea. Kinabukasan, nagmamadaling bumaba si David sa hagdan ng villa ng mga kalahan at sinabing, Nanay, Tatay, Lolo, nakatanggap ako ng masamang balita. Nawala sina Thea at James. Ano? Biglang tumayo si Lex. Matapos kainin ang karne ng dragon noong nakaraang gabi. Natatae siya at naglabas ng maraming lason. Naglabas din ng mga lason mula sa kanyang mga pores. Kaya nagmukha siyang mas bata ng 10 taon. Alam ni Lex na kakaiba ang karneng kinakain niya para sa hapunan. Tingnan mo, naglabas ng sulat si David at ibinigay kay Lex. Kinuha ni Lex ang sulat at binasa. Tatay, Nanay, Lolo, aalis na ako. Gagala ako sa mundo kasama si James at mamuhay ng payapa. Ang karneng kinain mo ay karne ng dragon. Nagsumikap kami ni James para makuha ito. May naiwan kaming dugo ng dragon sa refrigerator. Ang dugo ng dragon ay maaaring gumawa ng isang walang kamatayan at mabuhay magpakailanman. Hindi sapat ang dugo ng dragon para gawing immortal ang lahat. Lolo, mangyaring ilaan ito kung sa tingin mo ay angkop. Ang dugo ng dragon ay maaaring maging napakalakas. Kaya't huwag itong ubusin bago maging isang martial artist. Kung may mangyari man, hindi ako tutulong. Nag-iwan din ako ng ilang mga pamamaraan ng paglilinang sa aking computer na may mga tala kung paano isagawa ang mga ito. Ang password ng aking computer ay 123,456. Lolo, maaari mong tingnan at magsanay ayon sa mga pamamaraan ng paglilinaw. Dahil naubos na ng lahat ng kalahan ang karne ng dragon. Lahat ng antas ng iyong pisikal na fitness ay dapat na bumuti ng malaki. Kaya, magiging madali para sa inyong lahat na linangin ang tunay na enerhiya. Mangyaring tandaan na ubusin lamang ang dugo ng dragon pagkatapos maabot ang 3 ranggo. Mahal, Thea, nang makita ang sulat na iniwan ni Thea, hindi mapigil ang panginginig ng mga kamay ni Lex. Kabanata 1786. Nawala si Thea matapos mag-iwan ng sulat para sa kanyang pamilya. Sa liham, nag-iwan siya ng mensahe tungkol sa kanyang kagustuhang gumala sa mundo kasama si James. Gayunpaman, hindi sila umalis sa Kensington. Pagkatapos umalis sa villa ng mga kalahan, pumunta sila sa House of Royals. Nagplano si James na magretiro at umalis kasama si Thea. Gayunpaman, sinabi ni Thea na napakarami pa ring hindi natapos ang negosyo ni James. Sinabi niya na hindi siya nanirahan at gumawa ng mga pagsasaayos para sa mga tao sa paligid niya. Kasama doon sina Quincy, Maxine, Tiara, at Cynthia. Nag-aalala si Thea sa mga hindi maayos na relasyon na ito. Bibigyan kita ng ilang araw para harapin ang mga bagay na ito. Binigyan ni Thea ng sapat na panahon si James para harapin ang masalimuot niyang relasyon. Naguguluhan si James. Noong una, gusto lang niyang umalis. Thea,
Kailangan ba talaga? Sagot ni Thea na walang kasiyahan. Why not? Alam ko ang nararamdaman nila para sa iyo. Ano kaya ang iisipin nila kung aalis ka na lang ng walang salita? Gusto mo ba talagang iwanan sila ng may pag-asa at hayaan silang maghintay sa iba pa nila? Nabubuhay para sa iyo. Sige, makikita ko sila. Walang ibang pagpipilian si James. Noon pa man ay pinili na niyang iwasan ito at ayaw niyang harapin. Ngunit oras na para ayusin ang lahat. Tama si Thea, may pag-aalala pa rin sana siya sa kanyang puso kung hindi niya aayusin ang mga relasyong ito. Ayan na, ngumiti ng malapad si Thea. Nagkusa si James na tawagan si Tiara. Sa mga babaeng ito, siya ang may pinakamalaking utang kay Tiara. Nakipagtalik siya sa kanya nang hindi inaasahan at nagbigay pa ng pangako. Gayunpaman, hindi niya matupad ang kanyang pangako. Excited si Tiara na matanggap ang tawag ni James. Pagkatapos sumang-ayon sa isang lugar upang magkita, nagpalit siya ng bagong binili na damit at naglagay ng ilang pampaganda. Nagbihis siya ng maganda at excited na tinungo ang pinagkasunduang lugar. Naghintay si Tiara sa isang pribadong silid ng isang casual na coffee shop sa Kensington. Napakaganda niya sa puting damit na nakatali ang buhok. Siya ay may mga maselang katangian at maputlang balat na may pamumula. Kinabahan siya at patuloy na hinihimas ang mga sulok ng damit niya. Ibinaba niya ang ulo niya at hindi naglakas loob na tingnan si James. Tiara. Unang nagsalita si James at binasag ang katahimikan. Ma'am! Umangat ang ulo ni Tiara at tumingin kay James nang hindi maitago ang pananabik. Nalungkot si James matapos makita ang pagbabago ng ekspresyon niya. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili. Tapos, sabi niya, matagal na rin nung huli tayong nagkita. Kamusta ka na? Naging mabuti ako. Tumango si Tiara at sinabing, over the past year, I've been cultivating really hard. Sa tulong ni Mr. Maverick, nilinang ko ang aking true energy at naging martial artist. Gayunpaman, mahina ang aking cultivation base. At hindi pa kita matutulungan. Pagkasabi niya nun, ibinaba niya ang ulo niya. Mukhang sinisisi niya ang sarili niya dahil hindi niya natulungan si James. Nang makita ito, hindi alam ni James kung paano sasabihin sa kanya ang balita. Natatakot siyang masaktan si Tiara sa kanyang mga salita at gumawa ng kalokohan. Gayunpaman, alam niyang kailangang lutisin ang bagay na ito ngayon. Inilabas niya ang nakuha niyang dragon essence. Inilagay sa mesa, at itinulak kay Tiara. Ano ito? Naguguluhan si Tiara. Paliwanag ni James. Ito ay isang piraso ng dragon essence. Ito ay isang kayamanan na hinahanap ng mga martial artist. Gagawin ng mga martial artist ang lahat para makuha ito. Ano? Natigilan si Tiara. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at tinanggihan iyon. Hindi ko matatanggap ang isang bagay na kailangan. Nagmamadaling sinabi ni James. Tiara, may sasabihin ako sa iyo. Sa pagkakataong iyon, tila nahulaan ni Tiara ang sasabihin ni James. At tumulo ang mga luhang bubog sa kanyang mga mata. Ang nangyari sa pagitan natin ay isang aksidente. At alam kong nasaktan ka. Kabanata 1787. Humingi ng tawad si James. Tumayo, at yumuko. Nandito ako para humingi ng tawad dito. Sorry talaga, hindi ko kayang tuparin ang pangako ko sa iyo. Dapat kanina ko panilinaw sa iyo. Pero na-delay ko ito hanggang ngayon dahil sa napakaraming hindi inaasahang bagay. Patuloy ang pag-agos ng luha sa pisngi ni Tiara. Alam ni Tiara na darating ang araw na ito. Ngunit umaasa pa rin siya sa lahat ng oras na ito. Sa sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng labis na kalungkutan bagkus ay gumaan ang pakiramdam niya. Nakangiting sabi ni Tiara, "You don't have to feel guilty about it, James." Bagamat nakangiti siya, nangingilid pa rin ang mga luha niya. Ganun pa man, sinubukan niyang i-comfort si James.
Ayaw niyang makonsensya si James o mabigatan siya. Nakahinga ng maluwag si James. Nang makitang tinanggap ni Tiara ang kanyang mga sinasabi. Salamat sa Dragon Essence. Alam ni Tiara na masama ang loob ni James at mapapaisip ito sa kanyang magiging martial art path kapag hindi niya ito tatanggapin. May gagawin pa ako, kaya pahinga muna ako. Umalis si Tiara kasama ang Dragon Essence. Halos 10 minutong tulala si James sa sofa sa private room. Makalipas ang ilang oras, huminga siya ng malalim. Pagkatapos, tinawagan niya si Quincy. Ang lugar ng pagkikita ay isang coffee shop. Ngunit lumipat si James sa ibang pribadong kwarto. Maya-maya, dumating na si Quincy. Nakasuot siya ng pulang damit at may malaki, pula, kulot na nagniningning sa karisma ng isang mature na babaeng tagalungsod. Long time no see, James. Pagkaupo niya ay agad niyang binati si James. Na may mahinang ngiti, pabirong tanong niya. Ano ang hiniling mong sabihin sa akin? Baka gusto mo akong imbitahan sa kasal mo. Si Quincy ay napaka-open-minded at tanggap. Nakangiting sabi ni James, tinutulungan mo ako sa nakalipas na 2 taon. At lagi kitang gustong i-treat sa isang pagkain ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na gawin iyon. Libre ako ngayon at gusto kong makasama ka sandali. Ano ang gusto mong tanghalian? Sige at sabihin mo sa akin ang isang lugar. I-treat kita. Masyado kang magalang sa akin. Nakangiting sabi ni Quincy, tinutulungan kita dahil mahilig akong magtrabaho. Kahit hindi kita tinutulungan, magtatrabaho pa rin ako. Naglabas si James ng syringe na kasing laki ng bote ng mineral at iniabot kay Quincy. Dugo ng dragon. Nagulat si Quincy. Bagamat wala siyang pakialam sa mga gawain ng sinaunang martial world, narinig pa rin niya ang balita tungkol sa pagpatay ng dragon. Alam din niyang kasali sina James at Thea sa pagkatay ng dragon. Oo, marahang tumango si James at sinabing, ito ang dugo ng dragon na pinapangarap ng bawat martial artist. Sinasabing ang dugo ng dragon ay maaaring gumawa ng isang immortal at mabuhay magpakailanman. Kahit na hindi ko alam kung totoo, may ilang immortal kay Saul at sa ibang bansa. Sus, masyado kang mabait. Sino ako para makatanggap nito? Bagamat pabirong tumawa si Quincy, tinanggap pa rin niya ang dugo ng dragon. Siya ay isang matalinong babae at maaaring hulaan na si James ay nagbigay sa kanya ng isang kinakailangang regalo upang magpaalam. Nananatili ang ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay nasa kalungkutan. Kawalang kamatayan. Ano ang punto? Dapat ba siyang mamuhay ng malungkot na walang hanggan? Sa kabila ng pag-iisip, itinago niya ito sa kanyang sarili. Pabirong tanong ni Quincy. By the way, kailan niyo gaganapin ang official wedding niyo ni Thea? Nakangiting sabi ni James. Wala naman siguro kaming kasal. Aalis tayo sa Kensington sa loob ng ilang araw para libutin ang mundo. Oh, mahinang tugon ni Quincy. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling pareho. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng bakas ng kalungkutan. Kabanata 1788. Nasulyapan ni James ang lungkot na sumilay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, maaari lamang siyang magpanggap na walang napapansin. Tumayo siya at sinabing, anong gusto mong tanghalian? Ito ang aking treat. Kinuha ni Quincy ang kanyang telepono. Tiningnan ang oras. At sinabing, natatakot ako na wala akong oras para maghintay kasama ka. Nagbitiw na ako sa aking posisyon bilang pinuno ng New Era Commerce. Si Xiomara ang namamahala nito ngayon. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa Kensington at nagbakasyon para makipagkita sa iyo pagkatapos mong matanggap ang iyong tawag. Kaya, kailangan ko munang umalis. Itinaas niya ang dugo ng dragon at sinabing, salamat sa dugo ng dragon. Bye! Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Gumawa siya ng ilang hakbang at tumigil sa paglalakad.
Nakangiti siyang lumingon at sinabing, "Tandaan mo, may utang ka pa sa akin ng isang pagkain. Kung may pagkakataon tayong magkita muli." Habang nagsasalita si Quincy, nabulunan siya at hindi na natapos ang kanyang pangungusap. Gusto niyang magpanggap na ayos lang na parang walang pakialam. Gayunpaman, hindi niya kayang makipagsabayan sa kanyang pagkukunwari. Sa sandaling iyon, umiyak siya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi makayanan ni James na makitang ganito si Quincy at tumalikod. "Treat me to a meal if ever we get the chance to meet again." Sa wakas natapos niya ang kanyang mga salita. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay James at niyakap siya mula sa likod. Pwede mo ba akong yakapin minsan?" Mahinang tanong niya. Gustong-gustong bawiin ni James ang yakap niya pero pinipigilan niya. Dapat siyang maging matatag kung gusto niyang wakasan ng lubusan ang relasyon. Hindi kumibo si James, at nalaman agad ni Quincy ang sagot. Binitawan niya si James at tumalikod. Lumabas ng private room. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si James. Noong una, wala siyang planong gawin ito at gusto lang niyang tumakas. Gayunpaman, pinili pa rin niyang wakasan ang mga relasyong ito. Mas mabuting magkaroon ng panandaliang sakit kaysa sa patagalan. Pinakamabuti para sa lahat kung tapusin niya ang lahat ng isang beses at para sa lahat. Pagkatapos, tinungo ni James ang villa ni Cynthia. Mag-isa lang si Cynthia sa bahay. Sa nakalipas na taon, madalas siyang nanatili sa villa. Nagtanim siya kapag wala siyang magawa at pinag-aralan ang pamamaraan ng paglilinang na naitala sa moonlit flowers on Cliffside's edge. Dahil siya ay may purong yin na pangangatawan, ang cold energy ay patuloy na mabubuo sa loob ng kanyang katawan. Na mabilis sa kanya na mabilis na naganap ang kanyang cultivation base. Sa loob lamang ng isang taon, na-activate niya ang lahat ng meridian ng kanyang katawan at nakapasok sa ikalimang ranggo. Ding dong! Tumunog ang doorbell niya. Binuksan ni Cynthia ang kanyang pinto sa kanyang pajama. Tuwang-tuwa siya nang makitang si James iyon. Tuwang-tuwa siyang nagtanong, "James, anong dinadala mo rito?" Napakakalma ni James sa harap ni Cynthia since wala naman itong emotional relationship sa kanya. Lumapit lang siya para magpaalam. "Cynthia," nakangiting sabi niya, "bakit? Hindi ba ako welcome?" Hindi naman. "Pasok." Magiliw niyang pinapasok si James sa silid. Pagkapasok ni James sa bahay, inilabas niya ang dugo ng dragon na inihanda niya kanina at sinabing, "Cynthia, aalis na ako. Naparito ako para magpaalam sa iyo. Nagpapasalamat ako sa tulong na ibinigay sa akin ng mga dons noong nakaraang taon. Wala akong maibibigay sa iyo bago ako umalis. Nagdala ako ng maraming dugo ng dragon mula sa isla sa ibang bansa at gusto kong bigyan ka. Ang dugo ng dragon ay maaaring gumawa ng isang immortal." Pagkatapos niyang magsalita, iniabot niya ang dugo ng dragon. Alam ni Cynthia ang tungkol sa dragon dahil ang kanyang guro ay si Callan. Ilang araw na rin ang nakalipas. Nanatili si Callan sa kanyang bahay para gabayan siya sa kanyang pagsasanay. Nagulat siya sa regalo ni James at napabulalas. "Dragon blood. Hindi ba ito masyadong mahalaga para ibigay sa akin?" Ngumiti si James at sinabing, "Marami ako." "Sige." With James' reassurance, Cynthia accepted it. Matapos tanggapin ito, tinanong niya, "Kailan ka aalis?" Sagot ni James, "Pretty soon. Siguro sa loob ng ilang araw." Naghihintay pa rin siya. Matagal nang may laman ang kanyang puso ang kanyang pamilya. Kabanata 1789. Sinabihan siya ni Thomas na maghintay ng ilang araw sa Kensington para magpakita ng kanyang ama. Pagkatapos niyang makipagkita sa kanyang ama at magtanong tungkol sa kanyang ina, iiwan niya ang Kensington kasama si Thea at maglalakbay sa buong mundo. "Sige, kung ganoon, hindi kita papaalisin."
Pagkatapos magpaalam ni James kay Cynthia, kinontak niya si Maxine. Nasa Kensington pa rin si Maxine at hindi pa nakabalik sa capital. Bilang isang matalinong babae, alam niyang ikakasal muli sina James at Thea pagkatapos na mabawi ni Thea ang kanyang mga alaala. Noon pa man ay gusto ni Thea na mamuhay sa pag-iisa. Ngayong payapa na si Saul, malaki ang posibilidad na muling pakasalan ni James si Thea at mamuhay ng hiwalay sa kanya. Kanina pa niya hinihintay na magpaalam si James. Kaya, napakalma niya nang matanggap ang tawag ni James. Sige, aalis din ako ngayon. Ibinaba ni Maxine ang telepono at tinungo ang napagkasunduan niyang makipagkita kay James. Ang kanilang tagpuan ay sa liwasan ng lungsod. 1/3. Umupo si James sa isang upuan sa plaza at humihit-hit ng sigarilyo. Click, clack, click, clack. Maririnig ang high heels na papalapit sa kanya. Nang marinig ang mga yabag, itinaas ni James ang kanyang ulo. Si Maxine ang sumalubong sa kanya. Nakasuot siya ng puti at may mahabang buhok na kulay chestnut. Mukha siyang pipino nang makita si James. Lumapit si Maxine at matamis na tinawag. James! Maxine! Nandito ako para magpaalam. Diretso sa punto si James. Ma'am! Marahang tumanggaw si Maxine na inaasahan na niya. Tumingin siya kay James at nagtanong. Aalis ka ba kasama si Thea? Ma'am! Sinabi ni James. Ang bansa at ang mga tao nito ay nasa kapayapaan. Malamang na walang kahit anong problema sa sinaunang martial world. Kaya, plano kong mamuhay ng mapayapa at mapayapa kasama si Thea sa pag-iisa. Congratulations! Ngumiti ng malapad si Maxine. Salamat sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin noong nakaraan. Kung wala ka, hindi na makaka-recover si Saul ng ganito kabilas. Ang bagong hari ay hindi nagtagumpay sa titulo ng ganoon kabilas kung wala rin ang tulong mo. Marahang nag-wave ng kamay si Maxine at pinutol si James. You don't need to thank me. Ginawa ko ang lahat ng kusang loob. Huff! Walang magawa si James. Natural na batid ni James ang nararamdaman ni Maxine at alam niyang gumagawa siya ng gulo behind the scenes. Gayunpaman, pinili niyang lumingon sa kanila. Sana magkita ulit tayo. Kung wala na, aalis muna ako papuntang capital. Kumaway si Maxine kay James. Tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, bumalik siya sa kanyang villa sa Kensington. Sa loob ng villa, hinawakan niya ang dragon essence sa kaliwang kamay at ang dugo ng dragon sa kanang kamay. Nakakuha siya ng isang piraso ng essence at ilang dugo ng dragon sa isla. Ibinuka ni Maxine ang bibig at nilunok ang dugo ng dragon. Tumulo ang kanilang dugo mula sa sulok ng kanyang mga labi at nabahira ng pula ang kanyang leeg. Nang mga sandaling iyon, ang kanyang magandang mukha ay mabangis. At ang dugo sa kanyang mga labi ay nangangilabot sa kanya. Matapos lunukan ang dugo ng dragon, bumangon ang sama ng loob sa kanyang puso. Napakatagal na niyang tahimik na ginagawa. Sa huli, wala siyang nakuhang kapalit maliban sa isang salita ng pasasalamat. Kung hindi ko siya makukuha, walang makakamit. Malungkot at nakakatakot ang itsura ni Maxine. Dahil hindi ko siya makukuha, tatanggalin ko siya gamit ang aking sariling mga kamay. Matapos kunin ang dugo ng dragon, pumasok si Maxine sa isang estado ng pagkabaliw. Hindi siya nasisiyahan sa kung paano natapos ang mga bagay. Puno siya ng sama ng loob. Nag-ugat sa puso niya ang lahat ng uri ng mga emosyon. Isa-isang nagpaalam si James sa lahat. Pagkatapos, pinuntahan niya si Callan at nagpaalam. Pagkatapos nito, nakipagkita siya sa Blythe King at nakipag-inuman. Sa isang araw, naayos na niya ang lahat. Ngayon, wala na siyang ibang gagawin. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito ka-relax. Mas naging masaya ang pakiramdam niya. May dala-dala si Henry na mulita pababa ng hagdan ng House of Royals.
Nakangiti niyang binati si James na nakaupo sa sala at humihit-hit ng sigarilyo. James, hindi ka pa ba aalis? Aalis kami ni Whitney sa isang biyahe. By the way, saan ba kayo nagplanong dalawa? Pupunta muna tayo sa Dream City. Napatingin si James kay Henry at Whitney na papalapit. Tapos, nakangiting sabi niya, I'll stay in Kensington for a few more days. Sige na kayong dalawa, tungkol naman sa destinasyon namin. Hindi ko pa alam. Baka wala na tayong patutunguhan at go with the flow na lang. Sige, Colin. Dinala ni Henry ang malita at umalis na may hawak na si Whitney. Pagkaalis ng dalawa, hinawakan ni Thea ang kamay ni James at tumingin sa kanya. Seryosong tanong niya, handa ka bang isuko ang lahat ng mayroon ka ngayon? Nakangiting sagot ni James, walang pumipigil sa akin. Ito ang buhay na gusto ko noon pa man. At malapit na itong magkatotoo. By the way, may gusto ka bang puntahan? Sandaling nag-isip si Thea at sinabing, naaalala mo ba ang maliit na nayon na tinitirhan natin noong nakaraan? Gusto kong pumunta ulit doon. Noong baldado si James, bumili si Thea ng nayon at maraming lupa. Ang dalawa ay nanatili doon ng ilang sandali. Oo, naalala ko. Pagkatapos, iyon ang aming destinasyon. Tumango si James. Ngayon, okay na siya sa pagpunta kahit saan. Kahit saan ay nasa tabi niya ang babaeng mahal niya. Bakas sa mukha ni Thea ang saya. Pagkatapos, nanatili si James sa House of Royal ng ilang araw. Pagkalipas ng 3 araw, ipinakita si James sa House of Royals. Masiglang bati ni Thea kay Thomas at nagsilbi sa kanya ng tsaa. Magiliw na ikanaway ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, Thea, hindi mo kailangang gawin iyon. Maupo ka muna. Tumingin si James kay Thomas at nagtanong, Lolo, nasaan si tatay? Biglang pumalakpak si Thomas. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto. Isang lalaki na tumingin sa paligid ng 30 o 40 taong gulang ang pumasok sa bahay. Nakasuot siya ng puting suit at maikli ang buhok. Mukha siyang napaka-energetic. Tatay, nang makita ang taong papasok ay agad na tuwang-tuwa si James. Palagi niyang iniisip na patay na ang kanyang ama. Sa wakas, muli silang nagkita. Lumapit si Nicholas, umupo sa sofa, at humarap kay James. Pinuri niya, not bad, James. Bagaman hindi pa ako nakapunta sa Kensington. Narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo. Tumingin si James kay Nicholas at nagtanong, Tay, saan ka nagpunta nitong mga taon? Sagot ni Nicholas, nag-abroad ako. Pagkatapos ng peking pagkamatay ko matapos ang 1 taon na ang nakalilipas. Umalis ako at nanirahan sa ibang bansa. Ang iba pa naming pamilya ay nasa ibang bansa at maayos ang pamumuhay. Hindi lang ako nanatiling walang ginagawa sa mga nakaraang taon. Inilatag ko na ang ating puwersa sa ibang bansa. Marami na akong konsorsyum na nasa ilalim ng aking kontrol at naging malakas na puwersa sa ibang bansa. Haha, habang nagsasalita, natatawa siya. Ngayon, napatay na ang dragon, at malapit na ang panahon ng mga Kaydan. Kay tatay, Thea, at ikaw, ang mga Kaydan ay puno na ngayon ng mga powerhouse. Kami, ang mga Kaydan, ay malapit nang umakyat sa tuktok. Magtatatag tayo ng sarili nating bansa at lilikha ng isang maunlad na dinastiya. Sa sandaling lumitaw si Nicholas, naglabas siya ng maraming ambisyosong salita. Katulad ito ng mga bagay na binanggit ni Thomas kay James noon. Natahimik si James. Kabanata 1791. Samantala, umupo si Thea sa tabi ni James at nanatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si James kina Thomas at Nicholas at sinabing, Lolo, Itay, hindi ako interesadong makisali sa mga plano ninyo. Gayunpaman, ipinapangako kung hindi ako haadlang sa iyong paraan. Gawin mo lahat ng gusto mo.
Magmula ngayon ay mamumuhay na kami ni Thea sa kawalan. Nang marinig ito ni Thomas ay nadismaya. James, sana mabigyan mo ako ng kamay. Ikaw lang ang natumawid sa ika-9 na ranggo. Hindi lamang iyon. Ngunit ang mga Kaidan ay kinubkob ng mga kaaway sa lahat ng panig ang prinsipe ng Orchid Mountain. Ang Omniscient Deity, at ang Blood Race. Lahat tayo ay makikinabang ng malaki sa pagpatay sa dragon. Sa lalong madaling panahon, maraming makapangyarihang martial artist ang lalabas. Kung wala ang iyong tulong, magiging imposible para sa amin na makamit ang aming layunin. Patuloy ni Thomas. James, sana ay matulungan mo ako at ang mga Kaidan. Kapag nasa tabi namin kayo ni Thea, ilang oras na lang bago madamina ng mga Kaidan ang mundo. Gayunpaman, hindi nagulat si James. Tumingin siya kay Nicholas at nagtanong, Tay, hindi ko pa nakikita ang nanay ko. Hindi ko narinig na binanggit mo siya. Sino ba talaga siya? Tanong ni James sa kanyang isipan. Nang marinig ito, tumahimik si Nicholas. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, hindi ko rin alam kung sino ang iyong ina. Noong ako ay 20, kinuha ko ang isang nasugatan na babae na nakita ko sa labas ng tirahan ng mga Kaidan at inasikaso ang kanyang mga pinsala. Nauwi kami sa pakikipagtalik. Gayunpaman, nawala siya ng walang bakas pagkatapos mong ipanganak ka. Wala akong alam tungkol sa kanyang background o kung paano siya kasalukuyang ginagawa. Marahil ay nabubuhay pa siya sa isang lugar. Ang tanging alam ko lang ay ang pangalan niya. Xandra Lafleur, sabi ni Nicholas. All these years, hinahanap niya si Xandra. Gayunpaman, hindi niya ito mahanap kahit anong pilit niya. Nakita ko. Pagkatapos, tinanong ni James, mayroon ka bang litrato niya? Hinalungkat ni Nicholas ang kanyang wallet. Inilabas ang isang madilaw na larawan. At ibinigay ito kay James. Pinagmasdan ni James ang dilaw na larawan. Maganda at inosente ang itsura ng babae sa larawan. Siya ba ang aking ina? Nag-iisip. Tiningnan ni James ang litrato. Tumabi sa kanya si Thea para silipin ang babae. Pagkatapos, ibinalik ni James ang larawan kay Nicholas at sinabing, Lolo, Itay, umalis ka na. Hindi ko tatanggapin ang proposal mo. Napabuntong hininga si Thomas sa pagkadismaya. Dahil ayaw siyang tulungan ni James. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis kasama si Nicholas. Makalipas ang 3 araw, sa isang random na nayon sa Seoul, nawasak ang bawat gusali sa nayong ito. Sa likod ng nayon ay isang bundok. Isang lalaki at isang babae ang may hawak na espada sa kanilang mga kamay. Sila James at Thea. Tiningnan ni Thea ang sira-sira na nayon at sinabing, Noon, may nakita akong mga skeletal remains sa bahay pagkabalik mula sa trabaho sa bukid. Pagkatapos, nawalan ako ng malay, at ang malakas na aura na ipinalabas ko ay sumaira sa buong nayon. Nakangiting sabi ni James, sa totoo lang, maraming nangyari sa nakalipas na taon. Sa wakas, naayos na ang lahat. Fair na, hinayla ni Thea ang kamay ni James at sinabing, pumunta tayo sa likod ng bundok at ilibing ang malevolent sword at ang primordial dragon blade. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa mga gawain ng sinaunang martial world. Ma'am, tumango si James. Pagkatapos, tumungo sila sa likod ng bundok. May isang lawa, at ang dalawa ay nakatayo sa gilid ng lawa. Inihagis ni Thea ang malevolent sword sa lawa. Hindi nagtagal, lumubog ang malevolent sword sa kailaliman ng tubig. Sumunod din si James at itinapon din ang primordial dragon blade sa lawa. Pagkatapos, magkahawak kamay, tumalikod ang dalawa para umalis. Kabanata 1792, makalipas ang 3 taon, sa isang bundok sa Seoul, isang lalaking may dalang pack basket ang tumatawid sa tanawin. Hawak ang isang karit sa kanyang kamay.
Nakasuot siya ng isang simpleng sako at isang pares ng dayami na sandal. Puno ng mga halamang gamot ang kanyang pack basket na binunot niya sa lupa. Ha! Ano ang halamang gamot na ito? Bigla siyang nakakita ng kumikinang na berdeng ilaw sa isang bangin sa di kalayuan. Bagamat kumikinang lamang ang liwanag sa loob ng ilang segundo, nakikita ng lalaking may di nagkakamali na paningin ang damo kahit 100 metro ang layo. Habang bumubulong, lumukso siya sa hangin at lumipad papunta sa bangin. Nakatayo sa gitna ng hangin. Paimpol niyang tinitigan ang damo. Ang damo, na mukhang isang orchid sa labas, ay namumulaklak ng isang magandang pula. Sa sandaling iyon, naamoy pa niya ang halimuyak ng halamang gamot. Ang lalaki ay si James, na 3 taon nang nag-iisa. Sa nakalipas na 3 taon, nangongolekta siya ng mga halamang gamot sa kabundukan tuwing siya ay malaya. Sa katunayan, nagtanim siya ng lahat ng uri ng halamang gamot sa paligid ng nayon. Sa lahat ng mga taon na ito, nagsasaliksik siya sa medical book. Siya mismo ay walang ideya kung gaano kahusay ang kanyang medikal na kasanayan ngayon. Ang alam lang niya ay kaya niyang buhayin ang sinumang hanggat hindi pa sila humihinga. Habang tinatitigan niya ang damo, alam niyang hindi ito orchid. Naramdaman niya na ang damo ay nagtataglay ng malakas na sigla at napakalakas na Empyrean spiritual energy. 3 taon na ang nakalilipas. Nakuha niya ang lunar at terra art sa ibang bansa. Kahit na siya ay namumuhay ng isang buhay ng pag-iisa sa lahat ng oras na ito. Nilinang pa rin niya ang lunar at terra art. Ginamit pa niya ang lunar at terra, ang paraan ng paghinga ni Art para sumipsip ng Empyrean spiritual energy araw-araw. Bagamat nanatili siya sa tuktok ng 9th stair, ang kakaibang paraan ng paghinga ay nagpabuti sa kanyang pisikal na kakayahan. Bukod dito, ang dugo ng dragon na kanyang kinain ay nagpabago din sa kanyang istruktura ng katawan. Kaya, kahit na hindi siya isang 9th-ranked Grandmaster, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isa. Ang kanyang paglilinaw sa nakalipas na 3 taon ay naging mas madalas sa kanya sa Empyrean spiritual energy. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na makahanap ng Empyrean spiritual energy sa loob ng isang damo. Ang mga damong nadatnan niya noon ay mga regular na halamang gamot lamang. Maingat niyang binunot ang damo at inihagis sa pack basket. Pagkatapos, sa isang kisap mata, lumitaw siya sa isang bakanteng lupain sa di kalayuan. Humihingi ng kanta, naglakad siya pababa. May isang kahoy na bahay sa paanan ng bundok. May mga hayop sa paligid. Ang mga manok ay masayang kumakalat sa kulungan, habang ang mga itik ay nagsasayaw sa lawa. Hindi lang iyon, mayroon ding malawak na taniman sa lugar. Ang plantasyon ay puno ng mga halamang gamot na naglalabas ng isang uri ng pabango. Thea, babalik ako. Pumasok si James sa bahay at inilagay ang pack basket sa isang kahoy na mesa. Pagkatapos, umupo siya at tinawag si Thea. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang babaeng nakasuot ng simpleng sako. Kahit simple lang ang suot niya, napakaganda niya. Isa pa, buntis siya. Idinikit ni James ang kanyang tenga sa kanyang tiyan at nakangiting sinabing, "Missing daddy already, my dear boy." Pabiro siyang tinukso ni Thea. Paano kung babae siya? Napakapilyo niya. Dapat lalaki siya. Nang mga sandaling iyon, nagmula sa loob ng tiyan ni Thea ang paggalaw. Nakita mo, ngumiti si James at sinabing, bahala na naman siya sa mga kalokohan niya. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Thea. Kabanata 1793, nga pala. Thea, sa pag-iisip tungkol sa damong pinulot niya sa kabundukan, agad itong kinuha ni James sa pack basket at ibinigay kay Thea. At sinabing, tingnan mo kung ano ang nakita ko. Kinuha naman ni Thea. The moment she made contact with the herb, natigilan siya. Napakalakas ng Empyrean spiritual energy. Talaga,
Sabi ni James. 3 taon na akong nangongolekta ng mga halamang gamot. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng halamang gamot na nagtataglay ng napakagandang Empyrean spiritual energy. Gayunpaman, walang mga talaan ng halamang ito sa medical book. Paano ang aklat ng mali siya? Saglit na pinagmasdan ni Thea ang damo bago lumilingon. Sinabing, hindi ko rin alam kung ano ang halamang ito. Sa anumang kaso, dapat nating itanim ito, ma'am. Ibinalik ni Thea ang damo kay James. Agad na tinungo ni James ang likod bahay. Naghukay ng butas, at nagtanim ng damo. Pagkatapos, dinilig niya ang kahalagahan. Pagkatapos magtanim ng damo, bumalik siya sa looban. Nakaupo si Thea sa isang swing habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Nang makita niya si James, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Though the baby is due in another 2 months. Wala pa kaming naiisip na pangalan para dito. Nakangiting sabi ni James. There's no need to rush things. Dahan-dahan lang. Dapat nating hintayin na maipanganak ang sanggol bago magpasya sa isang pangalan. Kung tutuusin, hindi pa natin alam ang kasarian niya. Hindi pwede. Kailangan muna nating mag-isip ng pangalan. Hindi nasiyahan. Pinagsabihan siya ni Thea. Ang nasa isip mo lang ay ang medical book at martial arts. Mas bigyan mo ng pansin ang anak natin ha. Hehe. Tumawa si James. Sige, tingnan mo kung nang itlog ang mga inahin. Nakuha ko. Nagtungo si James sa manukan. Hindi nagtagal. Sumigaw siya. Thea, may 5 itlog dito. Pumunta ka ng isda sa tabi ng lawa. Nasa mood ako sa isda ngayon. Sigurado. Inilagay ni James ang mga itlog sa mesa bago tumungo sa lawa. Nakatayo sa gilid ng lawa. Ikan-away niya ang kanyang kamay. At malakas na enerhiya ang natipon sa kanyang palad. Sa isang kisap mata, isang isda ang nasa kanyang mga kamay. Hawak ang isda sa kanyang kamay. Naglakad siya papunta kay Thea na may matangkad na ngiti sa kanyang mukha. Hahaha, magkakaroon tayo ng pista ngayong gabi. Isang boses ang lumakas. Lumapit kay James ang isang mukhang 30 anyos na lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng isang piraso ng sako at humihit-hit ng tabako. Magluto ka ng isda kung gusto mong kainin. Inihagis ni James ang isda sa lalaki. Hoy! Napabuntong hininga si Callan. Nandito ako para sa libreng pagkain. Bakit kailangan kong magluto sa bawat oras? Noong unang umatras si James sa kabundukan, nalaman ni Callan ang kanyang kinaroroonan at naging kapitbahay niya. Si James ay madalas magsaliksik at magtalakay ng martial arts sa kanya. Sa kanyang oras sa ibang bansa, pinadalisay ni Callan ang dragon essence at kinain ang dugo ng dragon. Ngayon, nasa tuktok na siya ng 9th stair at isang hakbang na lang mula sa pagtawid sa ika-9 na ranggo. Hawak ang isda sa kanyang kamay. Pumasok si Callan sa bahay at nagsimulang magluto. Samantala, umupo si James sa isang kahoy na upuan sa labas ng bahay at humithit ng kanyang tabako. Hindi nagtagal, handa na ang pagkain. Sa labas ng kahoy na bahay, masayang kumain ang tatlo. Habang kumakain sila, biglang huminto si Callan at sinabing, James, may malaking mangyayari sa sinaunang martial world. Ha? Tumingin sa kanya si James na nagtataka at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Pagkatapos, nang maramdaman ang matalim na titig ni Thea, nagmamadali siyang tumawa. Well, parang wala naman akong kinalaman. Hindi ko na inaalala ang aking sarili sa mga gawain ng sinaunang martial world. Kahit na mawala ang lahat, wala itong kinalaman sa akin. Paalala ni Thea, the baby is due in 2 months. Wala kang pupuntahan. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan. Ngumiti si James at sinabing, Cheers! Kinapa niya ang baso niya sa baso ni Callan. Kabanata 1794. Pagkatapos ng simpleng pagkain,
Bumalik si Thea sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang kanyang prenatal education. Samantala, nagpatuloy sa pag-inom sina James at Callan. Matapos panoorin ang pag-alis ni Thea, tumabi si James kay Callan at nagtanong, ano ang nangyari sa sinaunang Martial World? Dahil hindi nakasabay ni James ang sinaunang Martial World's affairs. Wala siyang ideya kung gaano na ang nagbago. Sa nakalipas na 3 taon, sinaliksik lang niya ang medical book, martial arts, lunar and terra art, at ang natural na mga prinsipyo ng mundo. Sa asensya, siya ay namumuhay ng isang buhay ng paglilibang. Gayunpaman, ito ay nakababagot at walang kaganapan. Nabuhayan muli si Callan upang tingnan ang bahay bago bumulong. Hindi ko rin pinapansin ang mga pangyayari sa sinaunang Martial World. Ilang araw na ang nakalipas. Nakarinig ako ng ilang tsismis sa kalye habang naglalakad ako sa labas. Nang marinig ito, napukaw ang curiosity ni James. Nagmamadali siyang nagtanong, "Oh, sabihin mo na lang sa akin." Tumahimik ka. Mahabang kwento ito. Hinihit-hit ni Callan ang kanyang tabako. Pag-usapan muna natin ang celestial sect ni Thea. Ha? Saglit na natigilan si James habang nagtanong. Ano ang kinalaman ng celestial sect ni Thea dito? Ipinaliwanag ni Callan. 3 taon na ang nakalilipas. Kahit na umatras si Thea sa mga bundok kasama mo, hindi niya binuwag ang celestial sect. Nakalimutan lang niya ang tungkol sa sekta. Nabalitaan ko na ang celestial sect ay mayroon ng bagong pinuno. WHO. Tinanong ni James, sino ang kasalukuyang leader ng sect? Hindi ka maniniwala dito. Cut the crap and tell me already. Iginala ni James ang kanyang mga mata. Bumulong si Callan. Si Sky ang kasalukuyang sect leader ng celestial sect. Balita ko kinuha niya ang buong taon na ang nakakaraan. Tsaka balita ko tumawid na siya sa ika-9 na ranggo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagawang sakupin ng celestial sect ang isang maliit na bansa at pinalitan ang pangalan nito ng Takriaris. Sky. Natigilan si James. Alam niyang ambisyoso at gutom sa kapangyarihan si Sky. 3 taon na ang nakalilipas. Naghanap si James ng mga pagkakataon para mawala siya minsan at para sa lahat. Gayunpaman, ang pagkakataon ay hindi nagpakita mismo. Pagkalipas ng 3 taon, naging 9th rank martial artist si Sky at nakontrol pa niya ang isang maliit na bansa. Hindi lamang yan, nagpatuloy si Callan. Siguradong narinig mo na ang prinsipe ng Orchid Mountain. Ma'am, tumango si Janex. Paanong hindi niya malalaman ang Prince of Orchid Mountain? Ang mga Kaidan ay medyo may kaugnayan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Grand Patriarch of the Kaidans ay isa sa 4 na pangunahing opisyal ng Prince of Orchid Mountain. Tsaka niregaluhan pa niya si Thea ng dugo ng Phoenix. 3 taon na ang nakalipas. Dahil ito sa prinsipe ng Orchid. Ang hitsura ng bundok na nagawa nilang patayin ang dragon. Hindi lang iyon, ngunit dahil din sa kanya kaya naiwasan ang isang matinding labanan matapos mapatay ang dragon. Tumingin siya kay Callan at nagtanong, ano ang tungkol sa kanya? Paliwanag ni Callan, siya ang bida sa show. Kinuha niya ang isang bansa sa isang estado ng malalim na alitan sibil at naging pinuno nito. Ang bansa, nakilala ngayon bilang Lothian, ay medyo malayo sa Sol. Banal na Moli. Nang marinig ito ni James, hindi napigil ang mapabulalas. Sinasabi mo ba na ang prinsipe ng Orchid Mountain, ang immortal na tao na nabuhay sa loob ng 1 milenyo, ay nagtatag ng sarili niyang bansa? Hindi lang iyon, James. Huminga ng malalim si Callan at sinabing, naging abala rin ang lolo mo. Thomas, baliw siya, sinasabi ko sa iyo. Pinag-isa niya ang 1 dosenang bansa sa isa at itinatag ang isang bansa na kilala sa internasyonal na komunidad bilang Jupiter. Ano ang? Napatulala si James. Maiintindihan niya kung nasa ilalim ng spotlight si Sky at ang prinsipe ng Orchid Mountain.
Kabanata 1795. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging bahagi nito ang kanyang lolo. Bukod diyan, maraming makapangyarihang martial artist at sekta ang lumitaw kay Saul. Kilala mo naman si Maxine Caden, di ba? Tumingin si James kay Callan at nagtanong. Anong nangyari kay Maxine? Ha? Sabi ni Callan. Siya ay isang kahanga-hangang babae. Dapat kong sabihin, bagamat nakuha din niya ang dragon essence at ang dugo ng dragon. Nanatili siyang mababa ang profile sa nakalipas na 3 taon. Siya ay nasa saradong pagmumuni-muni sa lahat ng ito at umalis sa kanyang tirahan, 3 buwan na lang ang nakalipas. Bigla siyang sumulpot at ibinalita ang kanyang paghihiwalay sa mga Caden. Kilala na siya ngayon bilang Maxine lang sa labas ng mundo, hindi lang iyon. Itinatag pa niya ang Floret Palace. Kilala na siya ngayon bilang Master of Floret Palace sa sinaunang martial world. Nang marinig ito ni James ay nawala sa pagmumuni-muni. Ang katotohanan na umalis si Maxine sa Cadence at itinatag ang Floret Palace ay labis na nagulat sa kanya. Ano pa ang meron? Napatingin si James kay Callan. Patuloy ni Callan. Naging abala si Japierre kamakailan. Maraming makapangyarihang martial artist ang nagpakita doon. Kasama sina Tobias Caden at Luke John Owen. Na dapat ay patay na. Sila na ngayon ang mga tagapag-alaga ng Japierre. Nagtataglay sila ng malaking lakas. Batay sa mga alingaw sa kalye. Dapat silang nasa tuktok ng ika-9 na hagdan. Paano si Lolo? Gaano siya kalakas? Napatingin si James kay Callan. Sa lahat ng ito, hindi niya naisip ang kanyang misteryosong lolo. Interesado siyang malaman kung gaano siya kalakas. Malaki ang natamo ni Thomas habang nasa karagatan sila. Gusto niyang malaman kung gaano siya naging makapangyarihan sa nakalipas na 3 taon. Sabi sa mga chismis, kalahating hakbang na lang siya mula sa ika-9 na ranggo. Bagamat nalampasan na niya ang 9th stair, hindi pa siya ganap na nakatawid sa ika-9 na ranggo. Tinatawag nila ang mga tao sa yugtong ito na half-saint. Ang iyong lolo ay ngayon ang pinakamakapangyarihang individual na mas mababa sa ika-9 na ranggo. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Hindi niya inaasahan na ganito karami ang nangyayari sa loob lamang ng 3 taon. At saka, nakiisa sa saya ang Psychics of Merania. Nabalitaan ko na ang Thunder King, isang psychic mula sa Merania, ay nagkaroon ng matinding labanan laban kay Thomas Caden ng Japierre. Ang Thunder King, na nakakuha ng Dragon Essence at ang dugo ng dragon, ay naabsorb ang mga ito sa nakalipas na 3 taon. Muntik nang matalo ang lolo mo. At sa paggamit lamang ng Ascendant Star Art, isang martial art na nilikha mismo ni Thomas. Kaya niya nagawang talunin ang Thunder King. Paano ang Omniscient Deity? Tanong ni James. Ang Omniscient Deity ay walang kamatayan. Dahil maraming makapangyarihang martial artist ang nagpakita ng kanilang sarili. Na-curious si James kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan. Sabi ni Callan, wala na masyadong balita sa kanya. Pinapatakbo pa rin niya ang kanyang intelligence network. Tanong ni James, may iba pa ba? Maraming nangyari sa nakalipas na 3 taon. Hindi ko akalaing matatapos kong sabihin sa iyo ang lahat kahit na magsalita ako ng 3 araw ng sunod-sunod. Sabihin mo sa akin ang mahahalagang bahagi. Kung gayon, sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Cheers! Kinapa ni James ang baso niya sa baso ni Callan. Napakaraming nangyari sa sinaunang martial world sa nakalipas na 3 taon. Ang mga makapangyarihang martial artist ay sumusulpot na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Lahat ng nakakuha ng Dragon Essence ay umakyat sa tuktok ng 9th stair. Samantala, ang ilang matatandang tao ay naging half-saints. Ang mga alingaw sa kalye ay si Sky lang ang tumawid sa ika-9 na ranggo. Para naman sa Divine Sword Villa,
Ginamit nila ang buto ng dragon para gumawa ng bagong divine sword sa pangalan na Doomsday na mas malakas pa kaysa sa primordial dragon blade. Ito ay nagpakalat ng sabigan ng divine sword Villa sa malayong lugar. Hindi lang iyon, ngunit si Wayland Giovanni, ang may-ari ng divine sword Villa, ay umakyat na rin sa tuktok ng Ninth Stair at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagiging half-saint. Tungkol sa Mount Thunder Sect, muling nakuha ni Simon Cabral ang kontrol. Matapos ubusin ang dugo ng dragon, umakyat si Delaney Cabral sa tuktok ng ika-9 na hagdan sa loob ng 3 maikling taon. Katulad ni Maxine, naging dark horse siya sa sinaunang martial world sa nakalipas na 3 taon, hindi lang iyon. Ngunit narinig ko na si Delaney, isang highly trained na martial artist mismo, ay lumikha ng isang bagong martial art 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang martial art ay tinatawag na geostigma at napakalakas. Ito ay nagbigay daan sa katanyagan at prestihiyo ng Mount Thunder Sect na maabot ang mas mataas pa. Kabanata 1796. Nang marinig ito ni James, hindi maiwasang mapang-anga. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng ganoong matinding pagbabago sa sinaunang martial world sa loob lamang ng 3 maikling taon. Tila nakinabang ng husto ang lahat ng pagpatay sa dragon 3 taon na ang nakararaan. Ang mga bagay ay mas magulo ngayon kaysa noon. Nga pala, paano ang Blood Race? Ano ang pinagkakaabalahan nila sa nakalipas na 3 taon? Tanong ni James. Sabi ni Callan. Napaka-low profile nila all this while. Bukod sa First Blood Emperor na paminsan-minsan ay nagpapakita ng sarili. Ang iba ay halos hindi ipinakita sa publiko. Baka matakot sila ng mga sinaunang martial artist ng Solin. Nakita ko, sabi ni James. Pagkatapos, hawak ang baso ng alak sa kanyang kamay. Sinabi niya, ano ang silbi ng malaman ang lahat ng ito? Namumuhay na ako ngayon ng masaya at walang pakialam. Hindi ko sinasali ang sarili ko dito. Pero, pwede bang umiwas ka? Sabi ni Callan. Merong makapangyarihang martial artist ang lumitaw. Nalinang mo ang lunar at terra art. Isang pambihirang martial art. Bagamat tumawid ka pa sa ika-9 na ranggo. Hindi ka isang taong dapat guluhin. Hindi ka ba natutokso na harapin sila sa labanan? Hindi interesado. Sumandal si James sa upuan niya. Ang kanilang sanggol ay dapat ipanganak sa loob ng 2 buwan. Hindi banggitin na wala siyang pagnanais na umalis sa maliit na nayon na ito. Ang pamumuhay ng isang buhay ng pag-iisa ay nagsilbi sa kanya ng maayos. Totoo, nakangiting sabi ni Callan. Kung mabubuhay lang ang lahat ng walang pagnanasa tulad mo, ang mundo ay magiging mas simple at mas mabait sa lugar. Hehe, bahagyang ngumiti si James at sinabing, sige, kailangan kong itanim sa kabundukan ang mga halamang gamot na pinili ko. Nang marinig ito, umalis si Callan. Samantala, sa Floret Palace, isa itong maringal na palasyo. Sa pangunguna ng pangunahing bulwagan ay nakaupo ang isang babae na mukhang 20 taong gulang. Nakasuot ng eleganteng costume. Ang kanyang mukhang kaakit-akit na mukha ay nagsuot ng maliit na ekspresyon. Maraming lumuhad sa harapan niya. Master, nahanap na namin ang kinaroroonan ni James Caden. Siya ay umatras sa isang liblib na nayon sa timog silangan sa tabi ni Thea Callahan, hindi lamang iyon. Ngunit si Thea ay buntis. Ang kanyang anak ay dapat na sa loob ng 2 buwan. Takot na wika ng lalaking nakaluhod. Ang babaeng nangunguna ay si Maxine, master ng Floret Palace. Maxine Caden ang tawag sa kanya noon. Gayunpaman, pinutol niya ang lahat ng relasyon sa kanyang dating sambahayan. Dahan-daang tumayo si Maxine at sinabing, naiintindihan ko, na-dismiss ka, kahit malamig ang boses niya. Ang lamig ng yelo. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng Floret Palace. Makalipas ang isang araw, dumating siya sa tirahan ng mga Hansel sa Timog Kanluran.
Ang mga Hansel ay isang sinaunang pamilya. Gayunpaman, sila ay isang medyo mahinang pamilya, na ang kanilang pinakamakapangyarihang mga miyembro ay nasa ikalimang ranggo lamang. Ngayon ang ika-9 na kaarawan ni Fav-Ayon Hansel, ang pinuno ng mga Hansel. Iba't ibang aristokrata at bilyonaryo mula sa Timog Kanlurang rehiyon ang nagtipon upang magdiwang. Nakasuot ng pulang suit, malugod na tinanggap ni Fav-Ayon ang mga bisita. Masigla ang eksena. Klak, klak, klak. Narinig ang tunog ng mga yabag. At pumasok ang isang babae. The moment she walked in, she immediately became the limelight of the show. Napuno ng katahimikan ang mataong lugar. At ang mga tingin ng lahat ay nakikipag-ugnayan sa kanya. Ang babae ay nakasuot ng matikas na damit. At ang karisma na kanyang ipinakita ay nagulat sa mga tao. Sino siya? Napakaganda niya. Engkanto ba siya? Kabanata 1797. Ibaba ang tubo. Baka kaibigan siya ni Fav-Ayon Hansel. Mukhang nagtataglay siya ng pambihirang lakas. Marami ang nag-uusap ng pabulong. Pagkakita ni Fav-Ayon kay Maxine, natigilan sandali, nakasuot ng naguguluhang ekspresyon sa mukha. Bumulong siya. Hindi ba siya si Maxine? Master ng Floret Palace at ang babaeng umalis sa sambahayan ng mga Kaden. Bakit siya nandito? Matapos ay collect ang sarili. Lumapit si Fav-Ayon kay Maxine with a bright smile. Maligayang pagdating. Master ng Floret Palace. Anong sorpresa ito? Mangyaring maging komportable ang iyong sarili. Ang pangalan ni Maxine ay kilala sa lahat ng mga pinakabagong. Natural lang na makilala siya kaagad ni Fav-Ayon. Sa pag-aakalang nandito si Maxine para sa kanyang birthday banquet. Malugod niya itong tinanggap. Gayunpaman, malamig na tumingin sa kanya si Maxine at pasimpleng itinaas ang braso. Malakas na enerhiya ang naipon sa kanyang palad. At hinampos niya si Fav-Ayon. Agad na pinalipad si Fav-Ayon. Natahimik ang mga tao habang pinagmamasdan ang pagbagsak ni Fav-Ayon sa pader at pagbagsak ng husto sa lupa. Sumusuka ng subo ng dugo. Sinubukan niyang bumangon. Gayunpaman, ang pag-atake ni Maxine ay nabasag ang mga meridian sa buong katawan niya. Hindi man lang siya makatayo. Ikaw, nakatingin siya sa kanya ng may takot. Master ng Floret Palace, hindi ka kailanman nasaktan ng mga Hansel. Ano ang ibig mong sabihin dito? Tanong niya, kahit na mas mahina siya kay Maxine. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang harapin ito. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiya siyang paliwanag. Ang mga Hansel ay pupunta sa Mount Thunder Sect at hihingi ng tulong nito sa paglipol sa Floret Palace. Confident niyang sabi. Si Maxine ay sumulyap sa kanya ng walang pakialam at malamig na sinabi. May isang maliit na nayo na 300 kilometro sa silangan kung saan nakatira si James Kaden. Hanapin mo siya kung gusto mong mabuhay. Kung mahahanap mo siya sa loob ng 3 araw, mabubuhay ka. Sa pag-iwan ng walang awa na pahayag na ito, tumalikod si Maxine para umalis. Pagkaalis niya, lahat ay nagmadaling pumunta kay Fav-Ayon at tinulungan siyang tumayo. Kailangan nating mahanap si James. Bilis, tulungan mo siya. At the same time, nasa village niya si James. Nakayuko, pinagmasdan niya ang kakaibang damong kanyang namitas. Pinagmasdan niya ito. Naramdaman ang paggalaw ng spiritual energy sa loob ng damo. Itinaas ang kanyang braso. Nakatalyze niya ang lunar at terra art. Pagkatapos, hinigop niya ang spiritual energy ng damo. Sa pagpasok ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, nakakaramdam siya ng nakakapawing pagod na katahimikan. Maging ang kanyang true energy, na nanatili sa parehong antas sa loob ng 3 taon, ay napalakas. Natuwa si James. Ang kanyang true energy ay matagal nang umabot sa isang yugto kung saan hindi na niya ito mapalakas. Kahit gaano pa niya nilinang, ang kanyang tunay na enerhiya ay nananatiling pareho. Kaya naman,
Ang biglaang pagtaas ng kanyang true energy ay natuwa sa kanya. Pagkatapos, nakatalyze niya muli ang lunar at terra art at hinigop ang Empyrean spiritual energy ng herb. Hindi nagtagal, ang Empyrean spiritual energy ng herb ay ganap na naisip. At ang kanyang true energy ay tumaas ng kaunti. Gaanong kagilahil-alas, umupo si James sa lupa at bumulong. Siya ay malalim sa pagmumuni-muni. Sa lahat ng mga taon na ito, gumamit ako ng mga paraan ng paghinga upang baguhin ang istruktura ng aking katawan. Ang katawan ko ay parang isang malaking tangke ng tubig, habang ang true energy ay parang tubig. Kung puno ang lalagyan, hindi ko na madadagdagan ang dami ng tubig ngayong bumuti na ang aking pisikal na kakayahan. Upang mapataas ang kapasidad ng aking katawan para sa true energy. Gayunpaman, ang mga ordinaryong pamamaraan ng paglilinang ay hindi maaaring magpapataas ng true energy. Ang Empyrean energy ay ang susi sa pagtaas ng true energy. Sa wakas ay naisip na ito ni James. Pinagmasdan niyang mabuti ang damo. Bagamat ang espiritual na enerhiya ng damo ay naabsorb niya ng buo. Naramdaman niya ang halamang gamot na ngayon ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa lupa. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang damo ay nagsimulang maglabas ng isang maliit na bakas ng espiritual na enerhiya. Sa paghusga sa bilis ng pagsipsip ng damo, ang espiritual na enerhiya nito ay ganap na maibabalik sa loob ng isang linggo. Kabanata 1798. Nang malaman ni James na tumaas ang kanyang true energy, na 3 taon nang natigil, natuwa si James. Thea, tuwang-tuwa siyang pumasok sa bahay. Sa sandaling iyon, nakaupo si Thea sa isang upuan sa looban habang nagbabasa ng mga kwento sa kanyang malapit ng ipanganak na sanggol. Nang makitang sumugod si James sa kanya, inikat niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Hindi ka na bata. James, kumalma ka. Teka, kaya kung magpaliwanag. Ang aking tunay na enerhiya ay tumaas pagkatapos masipsip ang espiritual na enerhiya ng damo. Pupunta ako sa likod ng bundok para tingnan kung makakagawa ako ng breakthrough." Noon, hindi makagawa ng breakthrough si James kahit anong pilit niya. Ngayon, natukso siyang subukan muli. "Sige na." Bahagyang iwingayway ni Thea ang kanyang kamay. Matapos makuha ang kanyang pagsang-ayon, dali-dali siyang tumalikod para umalis at tumungo sa likod ng bundok. Hindi nagtagal, nakarating siya sa dami-tiyan sa likod ng kahoy na bahay. Matapos makahanap ng isang walang laman na kapirasong lupa, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at nakatalyze ang lunar at terra art. Ang lunar at terra art ay isang natatanging martial art na mas mataas sa isa na linangin ang parehong terra at lunar energies. Sa madaling salita, true yang energy at true yin energy ayon sa pagkakabanggit. Kinakatawan ng yang energy ang heavenly breath, habang ang yin energy ay kahit sa demonic breath. Sa lahat ng mga taon na ito, sina James at Thea ay nagsasaliksik at tinatalakay ang paksa. Sa sandaling nakatalyze niya ang lunar at terra art, lumitaw ang dalawang pamilyar ngunit natatanging true energies. Binalot ng dalawa ang isa pa sa loob ng kanyang elixir field at nabuo ang pattern ng grand extremity. Sa sandaling iyon, pumasok siya sa isang ilusyon na estado. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang mapanlinlang na hagdan, at dahan-dahan niyang inakyat ang mga ito. Maya-maya, nakarating na siya sa 9th stair. Nakatayo sa 9th stair, tumingin siya sa kulay abong atmospheric barrier sa kalangitan. Pahinga, itinaas ni James ang kanyang braso at hinampas ang harang. Gayunpaman, matatag ang hadlang. Kahit na ang kanyang true energy ay na-maxed out, hindi pa rin siya makaalis sa barrier. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ito gagana? Naguguluhan si James. Paulit-ulit niyang sinusubukan sa nakalipas na 3 taon. Noon, naniniwala siya na ito ay dahil kulang siya sa true energy.
Naisip niya na masisira niya ang hadlang kung palakasin niya ang kanyang true energy. Ngayon, gayunpaman, ang hypothesis na iyon ay naging mali. Ang hadlang ay mabigat. Kahit gaano pa kalakas ang paghampas niya dito ay hindi niya ito mabalik. Pagkatapos ng ilang beses na pagsubok, sumuko siya at bumalik sa bahay na puno ng galit. Tapos na si Thea sa kanyang prenatal education at ngayon ay nakaupo sa patio. Nagbabalat sa araw, nang makita ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni James. Alam niyang nabigo na naman ito. Nabigo ka ba, ma'am? Malungkot na tumango si James at sinabing, bagaman napalakas ang aking true energy, hindi ko pa rin masira ang hadlang para maging half-saint. Ako ay walang timeman. Napakaraming taon na ang nakalipas. Bakit hindi ito gagana? Sabi ni Thea, magiging maayos ang lahat. Bumantong hininga si James at bumalik sa kanyang kwarto. Pinagmasdan ni Thea ang paatros na figure ni James. Ilang beses na niyang nakita ang malungkot na ekspresyon nito. Alam niyang hindi siya makontento kay James sa nalalabing buhay niya sa maliit na bagay na ito. Alam niyang gusto nitong umalis at magtungo sa labas ng mundo. Siya ay kontento na kayang gugulin ang 3 taon ng kanyang buhay sa pag-iisa kasama si James. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng tukso na payagan si James na umalis. Gayunpaman, ang kanyang sanggol ay dapat ipanganak sa loob ng 2 buwan. Hindi siya maaaring magkompromiso sa isang makabuluhang sandali. Kabanata 1799. Sa kanyang silid, nag-isip si James ng mga paraan na magpapahintulot sa kanya na tumawid sa ika-9 na ranggo. Sa sandaling iyon, gusto niyang hanapin ang mga tumawid sa ika-9 na ranggo para sa tulong Sky. Ang prinsipe ng Orchid Mountain, ang omniscient deity, at maging ang kanyang lolo. Si Thomas ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at naging half-saint. Maya-maya, pumasok si Thea. Darling, nagsalita siya sa malumanay at malambing na tono. Inayos ni James ang sarili at nakangiting tumingin kay Thea. Hoy, ikaw! Umupo si Thea sa tabi niya. Malapit nang dumating ang sanggol. Alam ko, tumango si James at hinawakan ang kamay ni Thea. I promise to always be by your side. Hanggang sa ipanganak ang sanggol. Hindi ako pupunta kahit saan. Matapos manirahan dito sa loob ng 3 taon. Malapit na ako sa walang pakialam at mapayapang buhay na ito. Kahit na ito ang sinabi ni James. Alam ni Thea na gusto niyang umalis sa labas ng mundo. Ma'am, wala na siyang sinabi pa. Noong araw na iyon, nanatili si James sa bahay. Sa looban, paulit-ulit niyang ibinaba ang kanyang kahoy na espada. Bagamat mabagal ang kanyang mga galaw at ordinaryo ang kanyang pamamaraan. Ang mga galaw ay talagang naglalaman ng isang bakas ng makapangyarihan. Sa gabi, isang grupo ng mga hindi kanais-nais na bisita ang lumitaw sa nayon. Nakatayo sina James at Thea sa may gate ng courtyard. Pinagmamasdan sila. May dalang stretcher ang mga taong ito. Nasa stretcher ang isang matandang lalaki na mapatla ang mukha. Pumalakpak. Lumuhad ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa lead. Anong ginagawa mo? Nagulat. Napaatras si James. Isa akong Hansel. Ang buhay ng aking ama ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid matapos nasaktan ng isang tao kaninang umaga. Pakiusap. Nakikiusap ako na iligtas mo ang kanyang buhay. Pakiusap ng lalaki. Nang marinig ito, tumingin si James sa lalaki at sinabing, pakiusap bumalik ka. Ang araw na umatras ako sa bundok, nanumpa ako na hinding-hindi ako makikialam sa mga gawain ng sinaunang martial world. Si James ay nanumpa noong araw na tinalikuran niya ang kanyang espada. Mula sa araw na iyon, nanumpa siya na hindi na makialam sa mga gawain ng sinaunang martial world. Ginoo, Hayden, uupo ka ba talaga habang namatay ang tatay ko? Iligtas mo siya, Mr. Hayden. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ang mga Hansel.
2/3. Nagmamakaawa ang mga Hansel. Maghintay. Biglang may naisip si James at nagtanong. Walang nakakaalam kung saan ako nakatira. Paano mo ako nahanap? Naguguluhan si James. Ni minsan ay hindi siya umalis sa lugar na ito sa nakalipas na 3 taon. Si Callan lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Kaya, paano siya nahanap ng mga Hansel? Ang sabi ng mga Hansel, si M. Maxine, master ng Floret Palace, ang nakasugat sa ulo ng mga Hansel. Siya ang nagturo sa amin dito. Sinabi niya na ikaw lang ang makakaligtas sa kanyang buhay. Maxine Caden. Natigilan si James. Ganon din si Thea. Pagtingin kay James, tinanong niya, Floret Palace, Maxine, ano ang kinalaman niya sa anumang bagay? Wika ni James sa mahinang boses. Mahabang kwento. Sasabihin ko sa iyo ang higit pa tungkol sa mga pangyayaring naganap sa sinaunang martial world sa nakalipas na 3 taon. Sa sandaling iyon, pumasok si Callan habang hinihit-hit ang kanyang tabako nang makita ang karamihan. Tumawa siya, medyo maraming tao ang nandito ngayon. Ha! Dumating ka sa tamang panahon. May isang tao dito na nangyari ng tulong mo. Matapos ikwento ang nangyari kay Callan, hinablot ni James si Thea ang pagpasok ng bahay at padabog na isinara ang pinto. Sa labas ng courtyard, tumingin si Callan kay Fav-Ayon, na ang buhay ay nakabitin sa isang hibla, at nagtanong, ano ang nangyari? Kabanata 1800, sa looban, napatingin si Thea kay James. Sabi ni James sa pagkadismaya, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari. Tinanong ni Thea, ano ang kinalaman ng Floret Palace sa anumang bagay? Isinalaysay ni James sa kanyang mga pangyayaring naganap sa sinaunang martial world. Nang marinig iyon, nagsalubong ang kilay ni Thea. Anong balak ni Maxine? Bakit niya sinaktan ang isang inosenteng lalaki ng walang dahilan at itinuro ito sa iyo? Sumenya si James at sinabing, paano ko malalaman? Sa anumang kaso, hindi natin siya dapat pansinin halika. Hayaan mo akong dalhin ka sa ngayon. Titingnan ko ang taong nasugatan mamaya. Hindi, nangako ka sa akin na hinding-hindi ka makikialam sa mga gawain ng sinaunang martial world. Wearing a surly expression, Thea said, at saka, si Callan ay nagtataglay din ng mahusay na medical skills. Ang pagliligtas sa buhay ng isang tao ay dapat na isang piraso ng cake para sa kanya. Titingnan ko lang. Wala akong gagawin. Hindi ibig sabihin ay hindi. Sige, kung ganoon. Nagkibit balikat si James. Sa labas ng tesyo, nang malaman ni Callan ang mga nangyari. Nagsalubong ang kilay ni Callan at Bamulong. Ano ang ginagawa ni Maxine? Pagkatapos, sabi niya, dalhin mo siya sa katabing kwarto. Gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Pagkasabi noon ay itinuro niya ang isang kahoy na bahay sa hindi kalayuan. Kasabay nito, sa isang puno sa tuktok ng isang bundok sa likod ng nayon. Isang babaeng mukhang kaakit-akit na nakasuot ng eleganteng damit ay nakatingin sa nayon sa ibaba. Kahit malayo siya, kitang-kita niya ang mga pangyayari. Nang makitang iniligtas ni Callan ang buhay ng sugatang lalaki, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pagkatapos, sa isang kisap mata, nawala siya ng walang bakas. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, nagising si James bago mag-umaga. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa sa looban at ginamit ang paraan ng paghinga ng lunar at terra art upang makuha ang mga bakas ng Empyrean spiritual energy sa hangin. Sa sandaling iyon, napansin niyang nakikita habang lumakas ang kanyang true energy ang Empyrean spiritual energy ay pumasok sa kanyang katawan. Ano? Napatulala siya. Sa nakalipas na 3 taon, nanatiling pareho ang kanyang true energy kahit na sumisipsip siya ng Empyrean spiritual energy tuwing umaga. Tanging ang kanyang istruktura ng katawan, partikular ang kanyang mga buto,
ang nagkaroon ng matinding pagbabago. Ang kanyang mga pisikal na kakayahan ay tumaas ng mabilis kumpara noong nakaraang 3 taon. Kahapon, pagkatapos masipsip ang Empyrean spiritual energy ng damo, tumaas ang true energy niya sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Ngayon, na-boost muli ang kanyang true energy. Habang siya ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa, ang kanyang katawan ay nagliwanag ng mahinang halo. Ang halo ay kakaiba, habang kalahati ng halo ay puti. Ang kalahati ay itim. Ang dalawang kulay ay naghahalo sa isa't isa. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Thea sa kanya. Nang makita siyang naglilinang, nagpasya siyang huwag na siyang abalahin. Kaya, umupo siya sa gilid at tahimik na pinagmamasdan siya. Habang pinagmamasdan siya, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Lumipas ang oras. Hindi nagtagal. Sumikat ang araw. Habang ang araw ay sumisikat sa abot tanaw. Ang Empyrean spiritual energy sa hangin ay unti-unting naninipis. Pagkatapos, ito ay ganap na nagkalat. Huminto si James. Pagtingin kay Thea na nakaupo sa hindi kalayuan. Nakangiting sabi niya, "Thea, nadagdagan na naman ang true energy ko. Batay sa aking kasalukuyang bilis. Dapat akong makalusot sa ika-9 na ranggo nang wala sa oras." "Ma'am," tumango si Thea at ngumiti. Lumapit si James sa kanya at umupo sa tabi niya. Sabi ni Thea, "Buong gabi kong pinag-isipan. Gayunpaman, hindi ko pa rin maisip kung ano ang balak ni Maxine, bakit niya sinaktan ang isang lalaki at itinuro ito sa iyo. Pinipilit ka ba niyang ipakita ang iyong sarili? Walang kabuluhan ito. Ano ang mapapala niya dito? Hindi na kailangang mag-overthink ng mga bagay-bagay." Sabi ni James, "Huwag mo na lang siyang pansinin." Tumingin si Thea kay James at mataray na sinabi, "Hindi kaya nabitin ka pa rin niya. Marahil ay hindi siya nasisiyahan sa mga umatras ka sa bundok kasama ako. Kaya naman gumagawa siya ng mga kaguluhan para pilitin mong ipakita ang iyong sarili."